So, ayun na nga guys, no. Flex ko lang sa inyo itong bago kong nabili na caliper, which is 8.1. Same lang din dun sa cup na nabili ko. Sa taas niyan, yung pinaka brake pump master. At next ko na rin dyan yung hose na bagong bili ko, Earl yan. So, maiksi lang yan. Tingnan nyo naman, sukat na sukat, di ba? Hindi siya yung parang malalim yung ikot o marami-raming ikot. So, dyan makikita nyo, fit na fit siya, no? Naka-lowered na kasi yung harap natin. So, need natin na mas maikling hose. So, eto nga pala, dito nga pala sa technique. Actually, meron ng technique na ituturo sa inyo. Ayan, 8.1 caliper yung kinuha kong cover niyan na bagong brake pump ko. Kasi, mababa lang siya. Kung mapapansin nyo, stock natin, malalim. Malalim yung pinakalagayan ng brake fluid. So, dito kasi, may explain lang ako sa inyo ha. Eto siya. Bali, pag nilagay mo yan dun sa loob, pag tinakip mo ngayon yung pinakatakip nung pump master mo, nag-aano siya, nag-aapaw. So, kapag hinigpitan mo rin siya, yung dalawang tornilyo na yung butas na yan, nag-aangatan yung ano niya, yung mga brake fluid, no? So, may gagawin tayo dyan. Yan, kung mapapansin nyo, may butas na yun, no? Yung hawak ko na yun, yung goma. Yan, dyan yan So, dito yan ilalagay, bali ganyan yan, no? So, pag nilagay mo kasi yan, at nilagay mo na yung pinaka-cap, o yung takip, yan, tinutulak niya ngayon pa ilalim. Siyempre, pag hinigpitan mo. So, ang mangyayari, ang tendency, umaangat yung mga fluid. So, kahit na anong ganda na ng bleeding mo, tumigas na yung preno mo, kakableed. So, kumbaga, nakuha mo na yung tamang brake o pagkakatigas nung brake system mo, ang mangyayari, wala. So, lalambot pa rin siya pag tinakpan mo na siya. So, ewan ko kung may nakaranas sa inyo niya na nung nabili nyo yung ganyang klaseng brake master, So, yan, ginamitan ko rin ng ganyan yung gilid niya noon. So, may naisip lang kasing bagong technique na yon. So, ito yung ginawa ko dyan, Bali, yan, gaya niyan. Kahit na anong preno mo nga dyan, kahit na anong tigas na niya, pag binalik mo ngayon yung gasket na yon, yung goma, at saka yung pinaka-cover, kalaunan, lumalambot. So, bali, mawawalan ka ng preno. So, delikado siya. So, ayan, pag nilagay mo yung cup na yan, so, ang naisip kong idea dyan na nakita kong paraan o solusyon, nagbutas ako. Ayan tingnan nyo, mapapansin nyo, ang babaw lang kasi niya talaga, ang babaw. So, kapag nawalan nga siya ng langis doon sa brake master niya, o dyan sa brake pump master, aangat yung langis. So, ito ang ginawa kong technique dyan. Bali, binutasan ko yung yan, yung gilid na tinuturo ko na yan, guys. Naglagay ako dyan ng dikit. Yun, yung hawak ko kanina, yung parang gasket maker. Yun. So, gasket maker yun. Nilagyan ko yung gilid niyan. Then, yan, kinover ko na yan dyan. Nilagay ko na yung ating pinakap, tsaka yung gasket na goma. Yung gasket na goma, kung mapapansin nyo, binutas ko yun, Hindi ganun yung original nun. Kung makikita nyo kanina, rewind nyo na lang, binutas ko yung gitna nun. Para pag pinisil mo yung pinaka-brake lever, pag talsik nung brake fluid, diretso na siya dyan babangga sa pinaka-cap dahil binutas ko na yung gitna. So, hindi siya tatapon. Pati yung gilid, kaya may pinandikit ako dyan, hindi na siya nagtatapon. So, ayan, kung mapapansin nyo, binibrake ko, tigas na, Hindi na siya lumambot. So, yan yung nakita kong technique. Nakalimutan ko kung anong tawag dyan sa brake master na yan, yung gamit ko na yan, Pero, low ata. Parang cut delete, parang ganon. Cut delete brake master yan tawag dyan. So, nung binili ko yan, may isang cover yan dyan. Pero ang pinili ko 8.1 caliper. Ay, 8.1 cover. Kasi nga, yung nabil kong caliper sa baba, 8.1. So, yan yung mga tiyong, huwag kayong maguluhan sa mga sinasabi kong details, Kung kayo ay nakabili ng ganyang klaseng brake pump, ganun lang gawin nyo. Butasan yung gitna. Tapos yan i-bleed nyo na maayos. Goods na yan.